ang Vicaryo General ng Archdiocese of Manila, Reverend Monsignor Rolando de la Cruz, ang Rektor ng Katedral, mga kapatid na pari, mga diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang darating na taon ba ay inyong sasalubungin ng may pag-asa o may pangamba? Ito ang tanong ng isang pag-aaral na inilathala kamakailan upang malaman kung ano ang tingin ng mga Pilipino sa darating na taong 2025. 90% ng mga tinanong ang nagsabi na sasalubungin nila ang bagong taon ng may pag-asa. Mataas pa rin ito, ngunit mas mababa kung ikukumpara noong isang taon na 96%. 6% ang ibinaba. At sa kinasapitan ng pag-aaral mula Luzon, Visayas at Mindanao, bumaba ang antas ng pag-asa ng mga Pilipino sa lahat ng dako ng bansa. Dagdagan pa ito ng 10% na nakakaramdam ng takot sa pagpasok ng bagong taon. Mataas din ito kung ikumpara sa mga nakaraang taon. Nakapagtataka ang mga resultang ito sapagkat madalas na napakataas ng ating pag-asa at hindi tayo nababahala kahit napakaraming pagsubok ang ating pinagdadaanan. Bakit kaya bumaba ang ating pag-asa at tumaas ang ating takot? Ano kaya ang mga dahilan at ano kaya ang maaari nating gawin upang matugunan ang sitwasyong ito? Makatotohanan man o hindi ang sinasabi ng pag-aaral na ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ang darating na taon ba ay ating sasalubungin ng may pag-asa o may pangamba? Is it with hope or with fear that we enter the coming year 2025? Sa araw na ito, binubuksan natin ang taon ng Hubileo sa Archdiocese of Manila. Kaisa ng simbahan sa buong mundo, sinisimulan natin ang ating paglalakad bilang mga namamanatang kamanlalakbay ng pag-asa. With the theme, Pilgrims of Hope, Pope Francis opened the Jubilee year 2025 last Christmas Eve by opening the Holy Door of St. Peter's Basilica. The Holy Father encouraged all of us, saying, "If God can visit us, even when our hearts seem like a lowly manger, we can truly say, hope is not dead. Hope is alive, and it embraces our lives forever." Indeed, there is hope for all of us. May pag-asa tayo. Hindi ito mawawala o mananakaw, sapagkat ang ating pag-asa ay galing sa Diyos. Ito ay handog niya sa atin
upang hindi tayo panghinaan ng loob sa ating paglalakbay sa buhay. Ang propetang si Ana sa ating ebanghelyo ay isang halimbawa ng pag-asa. Maaga siyang nabalo at 84 na taon na siya. Kung susuriin natin ang kanyang buhay, kahabag-habag at kaawa-awa si Ana. Ang maging balo sa kanilang kultura noon ay malaking trahedya sapagkat mistulang hindi na sila kabilang sa pamayanan katulad ng mga ulila. Ngunit lagi si Ana sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Hindi siya sumuko sa pagtawag ng Diyos. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, kasama si Propeta Simeon, nabanaagan nila ang matagal na nilang hinihintay, ang liwanag na tatanglaw sa lahat at magpapalaya sa sangkatauhan. Mga kapatid, sinisimulan natin ng ating pagdiriwang sa pagtitipon at pagpoprosisyon. Ito ang buhay natin bilang simbahang sinodal. Tinitipon tayo ng Diyos tulad ng bayang Israel upang mula sa kadiliman maakay niya tayo sa kanyang dakilang liwanag. Nagprosisyon tayo na pinangungunahan ng aklat ng mabuting balita bilang paalala ng simbahan ay peregrino o naglalakbay. Kung paanong tinanglawan ng haligi ng apoy ang bayan ng Israel sa kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako, hayaan natin ng salita ng Diyos ang tumanglaw at magtimon sa ating paglalakbay. Itinanghal sa atin ang krus ni Jesus at ating inawit sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sabi ni Papa Francisco, ang krus ni Jesus ay tanda ng pag-asa na hindi bumibigo dahil ito ay nakasalig sa pag-ibig ng Diyos na mahabagin at tapat. Sinariwan natin ang ating binyag. Sabi ni Cardinal Timothy Radcliffe, Christianity will flourish if we grasp that the Church is above all a community of the baptized. Baptism touches the deepest dramas of human life. Birth, growing up, falling in love, daring to give oneself to others, searching for meaning, coping with suffering and failure, and eventually death. Sa ating pagdiriwang ng Jubilee of Hope sa Archdiocese of Manila, tatlong aspeto ng pag-asa ang ating bibigyan ng pansin. Ang mukha ng pag-asa, encountering hope. Ang paglago sa pag-asa, nurturing hope. At pagbibigay ng pag-asa,
sharing hope. Sa harap ng kawalang katiyakan at pagdurusa, si Kristo ang mukha ng pag-asa. Siya ang nasilaya ni Simeon at Ana sa templo, na pumawi ng lahat ng kanilang kalungkutan at paghihintay. Si Kristo rin ang ating pag-asa. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya tayo lilinlangin. Hindi siya paasa katulad ng iba. Ngunit kailangan nating palaguin ang ating pag-asa. Katulad ng pananampalataya at pag-ibig, hindi ito mag-aalab o maniningas kung pababayaan natin ang ating mga sarili na kumapit sa mga bagay na hindi maasahan. Sinasabi sa atin ni San Juan sa unang pagbasa, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sama, kundi sa sanlibutan. At ang pinakamainam na paraan upang lumago sa pag-asa ay sa pagbabahagi nito. Napakaraming mga tao sa ating pamilya o pamayanan ang nawawalan ng pag-asa. Ang mga may sakit, mga nakapiit, mga matatanda, mga migrante, mga kabataan, mga dukha at mga biktima ng kawalang katarungan. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Pope Francis na maging tema ang pag-asa para sa jubileo ng 2025. Pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng sunod-sunod na malalakas na bagyo, sa gitna ng mga kaguluhan at digmaan, sa gitna ng mga problema sa politika at ekonomiya, marami sa atin ang nahihirapang makita ang mas maayos na bukas o kalagayan sa buhay. Kailangan natin ng pag-asa. Kailangan nating palakasin ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-asang galing kay Jesus. Sa taong ito ng jubileo ng pag-asa, sama-sama tayong maglakbay bilang isang bayan ng Diyos patungo sa daan ng pag-asa. Mag-organisa tayo ng mga pilgrimages sa mga Jubilee churches. Dalawin natin ang mga taong nangangailangan ng pag-asa, katulad ng mga nasapiitan o mga nasa ospital. Bigyan natin ng pansin ang paghuhubog sa pag-asa sa pamilya, lalo na sa mga kabataan at mga nakatatanda. Gawin natin ang taong 2025 bilang taon ng pagbuhos ng biyaya ng pag-asa para sa lahat. Simulan natin ang pagsasabuhay ng jubileo na ipinihayag ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipangaral sa mga mahihirap
ang magandang balita. Ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, palayain ang mga inaapi, at ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. My dear co-pilgrims of hope, let us begin our journey. Arise, a long journey is ahead of us. Padayon, mga kalakbay pag-asa. Padayon ang ating pag-asa sa kay Jesus. Amen.